Nagsimula ang lahat noong kami ay mga musmus pa lamang ni Marie. Sa kabila ng aming murang edad, palagi kaming magkasangga sa lahat ng bagay. Mula sa paglalaro ng taguan hanggang sa pag-akyat sa mga puno, walang makakapigil sa amin sa aming mga kalokohan. Ako si Carlo at si Marie ang naging kapatid na hindi ko nagkaroon. Sa lahat ng oras, siya ang aking kakampi at tagapagtanggol. Minsay may mga batang bully sa aming lugar, pero hindi kami kailanman umatras. Lahat ng ito ay naging bahagi ng aming makulay na kabataan. Subalit, nagbago ang lahat nang kami tumuntong sa high school. Biglang nagkaroon ng alitan ng aming mga pamilya. Hindi ko na maalala ang mga detalye, pero ang hindi pagkakaintindihan ay may kinalaman sa negosyo ng aming mga magulang. Naging mahirap ang mga sumunod na araw para sa amin. Ang dati masayang mundo ay biglang nagdilim. Hindi ko na madalas makita si Marie. Parang may pader na biglang sumulpot sa pagitan namin. Ang sakit sa dibdib ay tila walang katapusan. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa eskwela, nakita ko si Marie sa parke. Naglalaro siya kasama ang aming mga dating kaibigan. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Gusto ko siyang lapitan at kausapin, pero natakot akong baka hindi na siya maging bukas sa akin. Kaya't sa halip na lumapit, pinili kong maglakad na lang palayo. Lumipas ang mga taon at hindi ko na siya muling nakita. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako sa kahabaan ng isang kalye sa Maynila, bigla kong naramdaman ang isang pamilyar na presensya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may nagtulak sa akin na lumingon. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko siya. Si Marie, nakasuot siya ng simpleng damit pero hindi maikakaila ang kanyang kagandahan. Ang kanyang mga mata ay tila puno pa rin ng mga alaala ng aming kabataan. Parang bumalik ang lahat ng masasayang alaala. Ngunit kasabay nito, bumalik din ang sakit at hinanakit na matagal ko nang sinubukang kalimutan. Nagtama ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Maraming emosyon ang naghalo sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Magkakausap pa ba kami? Kaya pa bang ibalik ang dati naming pagkakaibigan? O ito na ang pagkakataon para sa isang bagong simula? Sa likod ng aking isipan, may bumubulong na baka hindi na niya ako natatandaan. Ngunit sa kanyang mga mata, tila may pagkilala at pag-asam. Ano kaya ang kanyang iniisip? May puwang pa kaya para sa kapatawaran? At sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Lumapit siya sa akin at sa kanyang mga labi ay may ngiti. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang aking bibig upang magsalita, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran ko. Napalingon ako at mula doon, bumungad sa akin ang isang lalaki. Matangkad at may hitsura, tila siya ang dahilan ng nangiti ni Marie. Naalala ko ang mga bulong-bulungan noon tungkol sa kanyang bagong kaibigan. Pero totoo nga bang siya na ito? Ano ang koneksyon nila? May relasyon na ba sila? Habang lumalapit ang lalaki, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Anong klaseng pagtatagpo ito? Bakit ganito ang nangyari? Sa mga sandaling iyon, marami akong tanong na gustong masagot. Ngunit ang higit sa lahat, gusto kong malaman kung ano ang lugar ko sa buhay ni Marie ngayon. Pagkatapos ng ilang taon ng paglalakbay at pag-aaral sa ibang bansa, bumalik ako sa Pilipinas na puno ng pag-asa at excitement. Ngunit sa kabila ng aking pagbabalik, may isang bahagi ng aking puso na puno ng pangamba. Si Miguel ang matalik kong kaibigan na, sa di inaasahan, ay naging dahilan ng aking unang pighati at pagkalito. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa aming muling pagkikita. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa aking alaala ang huling pag-uusap namin kung saan nauwi sa hindi pagkakaintindihan ang lahat. Isang gabi, habang naglalakad ako sa kahabaan ng aming lumang eskinita, naisipan kong pumunta sa paborito naming tambayan dati,
ang maliit na kainan ni Aling Nena. Dito kami madalas nagkukwentuhan ni Miguel habang pinapanood ang mga bituin. Sa di kalayuan, nakita kong may nakaupo sa dati naming puwesto. Hindi nagtagal, nakilala ko ang pamilyar na anyo ni Miguel. Miguel? Tanong ko, hindi sigurado kung tama ang ginagawa ko. Lumingon siya at sa sandaling iyon, nagtagpo ang aming mga mata. Naroon pa rin ang parehong init at saya na naalala ko, ngunit may halong kirot at pag-aalinlangan. Tumayo siya at lumapit sa akin. Lena, hindi ko akalain na makikita kita uli dito. Sabi niya, may halong takot at pag-asa sa kanyang tinig. Matagal na rin, Miguel, sagot ko, pilit na pinapalitan ng tensyon ng ngiti. Bakit ka bumalik? Tanong niya, tila may halong hinanakit. Dahil kailangan kong harapin ang nakaraan at ayusin ang mga nasira, sagot ko, diretso at puno ng determinasyon. Napatingin siya sa sahig, tila nag-iisip. Mahirap magpatawad, Lena, lalo na kung hindi mo alam kung paano magsimula. Alam ko, Miguel, pero handa akong subukan. Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko noon. Hindi ko alam kung paano kita nasaktan, pero gusto kong magbago ang lahat. Sabi ko, umaasa na makita ang pagbabago sa kanyang mukha. Nagsimula kaming mag-usap at unti-unti, naramdaman kong bumabalik ang dating sigla at saya sa aming pagkakaibigan. Ibinahagi namin ang mga alaala ng nakaraan, pati na rin ang mga bagong karanasang dala ng paglipas ng panahon. Ngunit sa kabila ng kasiyahang iyon, may isang bagay na bumabagabag sa akin, ang hindi ko maipaliwanag na damdamin para sa kanya. Nagpatuloy ang aming pagkikita sa mga susunod na araw. Sa bawat pag-uusap, mas lalong lumalalim ang aking nararamdaman para kay Miguel. Ngunit natatakot akong baka hindi niya ito maramdaman. Paano kung hindi niya ako tingnan sa parehong paraan? Paano kung ang lahat ng ito ay maging dahilan ng mas lalo pang pagkalayo namin? Isang araw, habang naglalakad kami sa paborito naming parke, napansin ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Tila may dinadala siyang mabigat na problema. Huminto siya sa ilalim ng isang puno at doon ay nagdesisyon akong tanungin siya. May problema ba, Miguel? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Lena, may kailangan akong aminin sa'yo, sabi niya, tila nahihirapan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, kinakabahan sa magiging sagot niya. May nararamdaman ako para sa'yo na higit pa sa pagkakaibigan. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin noon, pero hindi ko na kaya itago pa. Umaamin siya habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang saya at takot. Ito ang hinihintay kong pagkakataon, ngunit kasabay nito ang pangamba na baka hindi ito magtapos sa magandang paraan. Miguel, ako rin, matagal ko nang nararamdaman ito, pero natatakot akong baka hindi mo maramdaman, sagot ko, na hindi makapaniwala sa nangyayari. Ngunit sa kabila ng aming pag-amin sa isa't isa, naramdaman kong may kulang. May isang bagay na hindi ko pa rin maintindihan, ang kanyang lihim na hindi pa niya nasasabi. At sa kabila ng saya, hindi maiwasan ang pag-aalala sa maaaring mangyari. Miguel, ano pa ang hindi mo sinasabi sa akin? Tanong ko, handang harapin ang katotohanan. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli ay nagdesisyon siyang magsalita. Lena, may sakit ako. Hindi ko alam kung gaano pa ako tatagal. Sabi niya, puno ng lungkot at pag-aalala. Sa sandaling iyon, bumagsak ang aking mundo. Ang saya na nararamdaman ko ay napalitan ng takot at pangamba. Paano ko haharapin ito? Paano ko siya masusuportahan sa kabila ng lahat ng ito? Ngunit sa kabila ng takot, alam kong hindi ko siya iiwan. Sa huli, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa saya at kasiyahan, kundi pati na rin sa pagharap sa mga pagsubok at pag-aalaga sa isa't isa. Sa kabila ng lahat, nagpasya kaming harapin ang lahat ng sama-sama.
puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit sa likod ng aming determinasyon, hindi ko maiwasan ang tanong, hanggang kailan ko siya makakasama? Sa pag-usad ng mga araw, nagpatuloy ang hindi inaasahang muling pagkikita namin ni Carla. Matapos ang ilang taon ng pag-iwas at pagsusumikap na kalimutan ang mga alaala ng aming kabataan, narito siya, naglalakad sa parehong landas na aking tinatahak. Ang mga simpleng pagkikita sa kapehan o sa parke ay unti-unting naging mas malalim na usapan. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin na tuluyang buksan ang aking puso, pero naramdaman kong ito ang tamang panahon. Alam mo ba, noong umalis ka, hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Sabi ko sa kanya isang araw habang nakaupo kami sa park bench. Ang mga dahon ng puno ay unti-unting nahuhulog, tila ba sumasalamin sa mga pagbabagong nagaganap sa aming buhay. Napatingin siya sa akin, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawang iwan ka. Pero ang alam ko, kailangan kong hanapin ang sarili ko. Sa kabila ng sakit na dulot ng kanyang pag-alis noon, naiintindihan ko na ngayon ang dahilan. Pareho kaming mga batang naligaw sa sariling damdamin, hindi alam kung paano haharapin ang mga sugat na dulot ng lumipas. Sa mga pag-uusap namin, unti-unting bumabalik ang tiwala. Ang dating pader na naghiwalay sa amin ay unti-unting natutunaw. May isang bagay akong hindi mo alam, sabi ko, naglalakas loob na sabihin ang matagal ko nang ikinukubli. Noong umalis ka, sinubukan kong hanapin ka. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit saang bahagi ng mundo ka man naroon, naramdaman kong kailangan kitang makasama. Napalunok si Carla, tila ba nagulat. Bakit hindi mo sinabi noon? Takot ako, tugon ko, sabay yukod ng ulo. Takot ako na baka hindi mo na ako gusto, na baka hindi mo na ako matutunan pang patawarin. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap, ang pag-unawa. Hindi ko alam kung paano, pero sa loob ng maraming taon, palagi kitang iniisip. Iniisip ko kung paano kita saktan noon at kung paano ko sana ito mababawi. Ang mga salitang iyon ang nagbukas ng pintuan para sa tunay na pagpapatawad. Sa gitna ng aming pag-uusap, unti-unti naming natutunan ang kahalagahan ng pag-intindi sa isa't isa. Hindi pala dapat kalimutan ang mga sugat, kundi dapat pagalingin ito sa pamamagitan ng pagkakaibigan at pagmamahalan. Lumipas ang mga linggo at buwan at ang aming pagkakaibigan ay nagbunga ng mas malalim na damdamin. Ang dating alaala ng sakit ay napalitan ng pag-asang dulot ng pagmamahal. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang nararamdaman ko, pero ang bawat pagkikita namin ay puno ng mga di nasasambit na salita. Hanggang sa isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, nagpasya akong sabihin ng totoo. Carla, mahal kita. Sambit ko, puno ng kaba at pag-asa. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero ang alam ko ay hindi ko kayang magpatuloy nang hindi kita kasama. Natahimik siya, tila ba nag-iisip. Pero sa kanyang mata, nakita ko ang kislap ng damdamin na hindi niya maitatago. Alam mo, matagal na kitang mahal, sagot niya, puno ng sinseridad. Ngunit hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo. Ang mga salitang iyon ang naging simula ng aming bagong yugto. Sa wakas, ang aming mga sugat ay tuluyang naghilom at ang dating pagkakaibigan ay naging pundasyon ng pagmamahal. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may isang bagay na bumabagabag sa aking isipan. Isang gabi, habang kami ay naglalakad pa uwi mula sa isang simpleng hapunan, biglang may tumawag sa akin mula sa telepono. Isang hindi inaasahang tawag mula sa isang tao na matagal ko nang hindi nakikita. Matagal na tayong hindi nagkita, pero kailangan kitang makausap, sabi ng boses sa kabilang linya. May nalaman akong isang bagay na maaaring makasira sa lahat ng pinaghirapan mo. Bigla akong natigilan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumingin si Carla sa akin, puno ng pag-aalala. Sino yan? Tanong niya.
Hindi ko alam, pero kailangan kong malaman, sabi ko, puno ng kaba sa dibdib. May isang bagay na kailangan kong harapin bago tayo tuluyang magpatuloy. At sa puntong iyon, nalaman ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng pagmamahalan, may nakatagong lihim na maaaring makasira sa lahat ng aming pinaghirapan. Sa kabila ng lahat, alam kong kailangang harapin ang katotohanan, kahit na anuman ang maging resulta nito. Sa gitna ng pag-asang dulot ng pagmamahalan, alam kong may mga bagay na hindi ko pa kayang ipaalam kay Carla. At ang tawag na ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. Isang kabanata puno ng misteryo at hindi inaasahang mga pagsubok. Mula sa araw na iyon, patuloy kaming nagkikita ni Mia. Tila ba unti-unti kaming bumabalik sa dati naming samahan, ngunit may kakaiba. Ang dating simpleng pag-uusap ay napapalitan ng mga mas malalalim na talakayan. Madalas kaming nagtatawanan, ngunit minsan ay nagiging seryoso rin ang aming mga usapan, lalo na kapag bumabalik ang usapan sa mga nakaraan. Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang saya tuwing kasama siya, isang damdaming matagal ko nang hindi nararamdaman. Isang gabi, nagpasya kaming magkita sa paborito naming kainan. Habang hinihintay namin ang aming order, napansin ko ang mga mata ni Mia. May tila lungkot na nakatago sa likod ng kanyang nangiti. Mia, tanong ko, may problema ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Tumitig siya sa akin, tila nag-aalangan, ngunit sa huli ay nagpasya rin siyang magsalita. Sam, may bagay akong gustong sabihin sa'yo, aniya habang naglalaro ang kanyang mga daliri sa baso ng tubig. Alam mo, hindi madali para sa akin ang nangyari noon. Hindi lang dahil sa hindi tayo nagkaintindihan, kundi dahil sa mga bagay na hindi ko nasabi sa'yo. Nagtaka ako, ngunit naghintay akong magpatuloy siya. Bago pa man tayo nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, may nararamdaman na akong kakaiba para sa'yo. Takot akong aminin noon dahil sa takot na mawala ka bilang kaibigan. Kaya nang magkalayo tayo, parang nawala na rin ang kalahati ng mundo ko. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inakalang may ganoon pala siyang nararamdaman. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin at sa kabila ng lahat ay naroon ang pag-asang maayos pa rin ang lahat. Mia, hindi ko inakala. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Ngumiti siya, bagaman may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko rin alam kung tama ba ang ginawa kong pag-amin. Pero gusto kong maging tapat sa iyo, Sam. Saglit akong natamime. Ramdam ko ang pagkalito. Sa totoo lang, may parte ng sarili ko na matagal ko nang kinukumbinsi na wala akong nararamdaman para kay Mia na kaibigan lamang ang turing ko sa kanya. Ngunit sa mga oras na iyon, tila nagising ang damdaming matagal nang natutulog. Pagdating ng pagkain, sinubukan naming ibaling ang usapan sa ibang bagay, ngunit patuloy akong binabagabag ng kanyang sinabi. Hanggang sa matapos ang gabi, hindi ko maiwasang isipin ang maaaring mangyari sa amin. Sa pag-uwi ko, hindi ko maiwasang bumalik ang mga alaala ng aming kabataan, ng mga panahong magkasama kami at walang iniintindi kundi ang saya ng pagkakaibigan. Sa sumunod na linggo, nagkasundo kaming lumabas muli. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya kaming maglakad-lakad sa parking madalas naming puntahan noon. Habang naglalakad kami, tila may pag-aalinlangan sa pagitan namin. Hindi nagtagal, huminto si Mia sa ilalim ng malaking puno kung saan madalas kaming magpahinga noon. Sam, may isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Tumigil ako sa paglalakad at tinanong siya. Ano yon, Mia? Alam mo ba kung bakit tayo nagkaroon ng alitan noon? Hindi lang dahil sa hindi pagkakaintindihan, may iba pang dahilan. Nagulat ako. Akala ko noon ay simpleng tampuhan lamang iyon. Ano ang ibig mong sabihin? May taong nagbigay sa akin ng maling impormasyon tungkol sa'yo. Isang tao na hindi ko inakala
nagagawa ng ganoon. Napaisip ako, sino ang tao na iyon at bakit may ganoong intensyon? Sino, Mia? Sino ang nagbigay sa iyo ng maling impormasyon? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Siya si... Bago pa man niya masabi ang pangalan, biglang umulan ng malakas. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa kabila ng ulan, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit ang alam ko ay may malaking hadlang sa aming pagkakaibigan. Bago kami umalis, nagpasya si Mia na ipagpatuloy ang kwento. Sam, hindi ko alam kung paano ito aayusin. Pero sana matapos ang lahat ng ito, mapatawad mo pa rin ako. Tumango ako, bagaman hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asang maayos ang lahat. Ngunit sa likod ng aking isipan, naroon ang tanong, sino ang taong iyon? At bakit siya gumagawa ng ganitong paraan? Habang papauwi, nagpasya akong alamin ang buong kwento. Ngunit may parte ng sarili ko na nagsasabing baka hindi ko magugustuhan ang matutuklasan ko. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi ko hahayaan na ang nakaraan ay tuluyang makasira sa aming pagkakaibigan. At sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, isang bagay ang malinaw. May damdaming namamagitan sa amin ni Mia. Isang damdaming hindi ko na kayang itago pa. Ang araw ay tila walang katapusang sinag ng liwanag nang kami muling nagkatagpo ni Mia sa paborito naming tambayan sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa likod ng lumang paaralan. Ang pag-ikot ng mundo ay tila bumagal at ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik sa akin, parang alon sa dalampasigan. Hindi ko ito mapigilan, ngunit hindi ko rin ito gustong pigilan. Matagal na rin simula nang huli kaming mag-usap ni Mia. Ang aming pagkakaibigan ay nasira ng mga hindi pagkakaintindihan at mga salitang hindi dapat nasabi. Ngunit siya'y nariyan, nakangiti sa akin, tila ba walang nangyari. Nag-aalangan akong lumapit, ngunit hinila ako ng damdaming matagal nang nakatago. Isang pagnanasa na muling makasama siya, hindi lamang bilang kaibigan, kundi bilang isang tao na maaari kong mahalin ng buo at tapat. Mia, bungad ko, pilit na itinatago ang anumang bakas ng kaba sa aking boses. Kumusta ka na? Okay naman, sagot niya. Ang kanyang nangiti ay tila isang sinag ng araw na tumatago sa malamig na umaga. Ikaw, matagal na rin, ah? Oo, masyadong matagal, tugon ko sabay upo sa tabi niya. Marami kang na-miss, alam mo ba? Tumawa siya, isang tawa na puno ng saya at pag-asa. Ganun ba? Baka marami rin akong dapat ikwento. Habang nag-uusap kami, unti-unting nawawala ang distansya ng mga taong hindi nagkita. Naalala namin ang mga kalokohan noong bata pa kami, ang pagtakas sa klase para lamang maglaro sa ulan. Ang mga lihim na kwento ng pag-ibig na tila ba walang katapusan at mga pangarap na akala namin ay maaabot namin agad. Ngunit sa likod ng mga ngiti, dama ko ang bigat ng mga salitang hindi pa nasasabi. Alam kong kailangan kong ipahayag ang nararamdaman ko, ang pagsisisi sa mga nagawa ko noon at ang pag-asa na sana'y mapatawad niya ako. Mia, sambit ko pagkatapos ng isang mahabang katahimikan. May gusto akong sabihin. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niyang puno ng pag-unawa at pagtanggap. Ano yon? Pasensya na sa lahat ng nangyari noon. Simula ko habang pilit na inaalala ang mga tamang salita. Alam kong nasaktan kita at hindi ko alam kung paano kita napatawad. Pero sana sa oras na ito, makapagsimula tayong muli. Ngumiti siya, ngunit sa likod ng nangiting iyon ay may lungkot. Matagal ko nang napatawad ang lahat pero hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik sa dati. Nasaktan ako, ngunit alam kong totoo ang kanyang sinasabi. Ang mga sugat ay hindi madaling maghilom at ang tiwala ay hindi basta-basta na ibabalik. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman kong may pag-asa pa. Kung ganon, simulan natin bilang magkaibigan muli. Aloko,
Umaasang may pag-asa pa kahit kaunti. Tumango siya at ang kanyang nangiti ay tila ba nagbibigay liwanag sa paligid. Oo, magkaibigan. Sa aming pag-uusap, unti-unting naglalaho ang mga hadlang. Ang mga galit at tampo ay napalitan ng kasiyahan at pag-asa. Ang mga araw ay tila lumilipad at sa bawat sandali ay natututo kami hindi lamang magpatawad, kundi magbigay ng ikalawang pagkakataon, hindi lamang sa isa't isa kundi sa aming mga sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may isang bagay pa akong dapat aminin. Isang bagay na matagal ko nang tinatago, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa aking sarili. Isang gabi, habang kami naglalakad sa tabing dagat, naglakas loob akong sabihin ito. Mia, may isang bagay pa akong gustong sabihin. Simula ko, pilit na pinipigilan ng kaba. Ano yon? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pag-asam. Matagal na kitang mahal, pag-amin ko, sabay hinga ng malalim. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa doon. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng sorpresa at hindi ko mabasa kung ano ang nararamdaman niya. Ako'y naghintay, umaasang ang kanyang tugon ay magiging positibo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na kulog ang pumailan lang sa hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagpatuloy kami sa pagtakbo patungo sa isang kubo malapit sa dalampasigan. Ang ulan ay tila ba nagbigay ng isang misteryosong pag-asa. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang katahimikan ay tila isang cliffhanger sa aming kwento. Hindi ko inaasahan yan, sabi ni Mia habang kami nagkukubli sa ilalim ng bubong. Bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Sa kanyang mga salita, naramdaman kong hindi pa ito ang wakas ng aming kwento. Ngunit sa kabila ng ulan at katahimikan, ang aming mga puso ay tila nag-uusap, naghihintay ng tamang oras para sa susunod na kabanata. Sa paglipas ng mga taon, ang alaala ng aming pagkakaibigan ni Mia ay nanatiling nakabaon sa aking puso. Si Mia ang aking matalik na kaibigan noong kabataan ko. At sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko magawang kalimutan ang aming mga pinagsamahan. Sa mga sandaling iyon, sa pagitan ng pag-aaral at pagbuo ng mga bagong karanasan, wala akong kamalay-malay na ang aming landas ay muling magtatagpo. Isang umaga, habang nakaupo ako sa paborito kong coffee shop sa kanto, abala sa pagbabasa, biglang may lumapit sa akin. Isang pamilyar na tinig ang aking narinig. Leo? Tanong ng babae sa aking harapan. Pag-angat ko ng tingin, bumungad sa akin ang isang mukha na hindi ko inaasahang muling makikita. Si Mia, ang aking dating matalik na kaibigan. Hindi ko nais magpakita ng pagkabigla, ngunit hindi ko rin maikakaila ang kakaibang saya na nadama ko. Mia, ang nasambit ko na lang, sabay tayo upang siya ay yakapin. Mahigpit ang kanyang yakap, tila ba nagpapahiwatig ng pagsisisi at pagnanais na magbalik ang dating kami. Hindi ko mapigilang maalala ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay noon. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan na nauwi sa hindi pagkikibuan. Pareho kaming nasaktan at sa halip na ayusin, pinili naming umiwas. Ngunit ngayon, narito siya at tila ba may pagkakataon kaming ituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan. Umupo kami at nagkwentuhan, tinangkampunan ang mga nawalang oras. Ang saya ng muling pagkikita ay hindi maikakaila, ngunit may halong kaba. Paano kung hindi na kami tulad ng dati? Paano kung may mga bagay na hindi na namin kayang balikan? Mga tanong na gumugulo sa isip ko. Habang nag-uusap, napansin kong mas bukas na si Mia ngayon. Hindi na siya ang dating tahimik at mahiyain. Siya ay naging mas matapang, mas determinado. Ikinuwento niya ang mga naging karanasan niya sa mga nakaraang taon at ganoon din ako. Nagulat ako sa dami ng pagbabago sa kanya at sa aming dalawa. Leo, naisip ko, paano kung subukan nating muli? Biglang tanong ni Mia
Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nabigla ako sa kanyang tanong, hindi ko inasahan na siya ang mauunang magbukas ng pinto para sa aming dalawa. Sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso ko ang nagagalak sa kanyang mungkahi. Ngunit bago ko pa man maibulalas ang aking sagot, isang biglang bumagsak na liwanag ng alaala ang sumagi sa aking isipan. Ang isang lihim na itinago ko sa kanya noong kami pa ay kabataan. Isang lihim na maaaring makasira sa aming muling nabubuong ugnayan. Mia, sabi ko, ang tono ng aking boses ay biglang naging seryoso. May kailangan akong ipagtapat sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang itinago. Nakatingin lamang siya sa akin, naghihintay sa aking susunod na sasabihin. Naramdaman ko ang bigat ng mga salita na pilit kong binubuo sa aking isipan. Alam kong anuman ang aking sasabihin ay magbabago sa takbo ng aming kuwento. Alam mo ba yung dahilan kung bakit tayo nagkahiwalay noon? Tanong ko, at nang makita ko ang kanyang pagtango, itinuloy ko. Meron akong hindi sinabi sa'yo. Isang bagay na maaaring nagbago ng lahat. Naghintay siya at naramdaman ko ang tibok ng aking puso na parang tambol sa aking dibdib. Mia, noong mga panahong iyon, mahal na mahal kita. Ngunit pinili kong itago iyon dahil natakot akong mawala ka bilang kaibigan. Hindi ko maipaliwanag ang ekspresyon sa kanyang mukha. May halong gulat at hindi makapaniwala. Leo, bakit hindi mo sinabi? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Baka hindi mo ako maramdaman sa ganoong paraan at natakot akong masira ang pagkakaibigan natin. Paliwanag ko. Ngunit ngayon, sa aming muling pagkikita, alam kong hindi ko na kayang itago pa. Nang mga sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Mia. Ang katiyakan na pinanghahawakan ko ay ang pag-asa na sana. Sa kabila ng lahat ay may lugar pa rin ako sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng pagtatapat na iyon, may isang bagay na hindi ko pa rin maipaliwanag. Isang lihim mula sa kanyang nakaraan na maaring tuluyang maghiwalay sa amin at ito ay isang bagay na hindi ko inaasahang malalaman ko pa sa mga susunod na araw. Habang naglalakad ako pauwi, ang isip ko ay puno ng mga katanungan. Paano kung ang muling pagkikita ay hindi isang pagkakataon, kundi isang pagsubok? At paano kung ang aming nakaraan ay may mga bagay pa palang hindi na isasara? Sa kabila ng lahat, alam kong isang bagay lang ang sigurado. Ang pag-ibig ko kay Mia ay hindi naglaho at handa akong harapin ang anumang pagsubok kahit ano pa man ang mangyari. Ngunit ang tanong, handa rin ba siya? Hindi ko inasahan ang biglaang pagbagsak ng ulan sa hapon na iyon. Ang mga patak ng ulan ay tila mga alaala na bumabalik sa akin. Bawat isa ay may dalang kirot at pag-asa. Nakaupo ako sa ilalim ng isang maliit na kubo sa parke. Pinapanood ang mga taong nagmamadaling magtago sa ulan. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsisilbing kanlungan, ngunit hindi sapat upang pigilan ang tubig na tumutulo mula sa mga sanga nito. Sa kabila ng lamig ng paligid, may init sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Siguro dahil sa pagbabalik ni Alex sa buhay ko. Matapos ang ilang taon ng hindi pagkikita, narito kami muli, parehong basa sa ulan at puno ng nakatagong emosyon. Napatingin ako sa kanyang direksyon na naglalakad papalapit sa akin, bitbit ang payong na tila hindi naman niya ginagamit. Ngumiti siya at iyon ay sapat na upang magpatigil sa aking mundo kahit sandali. Akala ko ayaw mo ng ulan? Sabi niya, naupo sa tabi ko at inabot ang payong. Mas gusto ko ngayon, sagot ko, pilit na iniiwas ang mga matang, tila naglalakbay sa nakaraan. Parang ito lang ang nagiging tulay natin. Tumawa siya at ang tunog nito ay parang musika sa aking pandinig. Kahit noon pa man, laging may paraan ang ulan para pagtagpuin tayo. Hindi ko maiwasang maalala ang aming kabataan. Mga panahong ang simpleng pagtakbo sa ulan ay sapat na upang punan ang aming mga araw ng kasiyahan. Ngunit sa likod ng mga ngiti
at tawanan. May mga sugat na hindi pa rin tuluyang naghihilom. Mga sugat na dulot ng mga hindi pagkakaintindihan at pag-iwas sa katotohanan. Alex, simula ko, dinig sa boses ko ang pag-aalinlangan. Bakit nga ba tayo nagkaganito? Ang dami nating nasayang na panahon. Napatingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng lungkot at pangunawa. Kasi pareho tayong natakot na baka kung ano man ang meron tayo ay masira ng mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Tama siya, natakot kami sa mga damdaming hindi namin maamin. Natakot na baka ang pagkakaibigan na aming iningatan ay tuluyang maglaho kapag sinubukan naming tawirin ang mas malalim na relasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na mas masakit ang pagkawala ng isang kaibigan kaysa sa pagkabigo sa pag-ibig. Hindi na tayo mga bata, Alex. Hindi na tayo dapat matakot. Sabi ko halos isang pabulong. Marami na tayong napagdaanan at siguro oras na para harapin ang mga ito. Tumango siya at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga pangarap at pag-asa. Gusto kong magpatawad, hindi lang sa iyo kundi sa sarili ko na rin. Niyakap ko siya at sa ilalim ng ulan, ramdam ko ang pagtanggap at pagpapatawad. Isang yakap na punong-puno ng pangako at pag-unawa. Ngunit sa kabila ng init ng aming mga damdamin, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang lihim na matagal ko nang itinago. Isang katotohanan na maaaring makasira sa aming muling pagkakaibigan. Ikaw, may kailangan ka bang sabihin sa akin? Tanong niya, tila binabasa ang aking isipan. Napatingin ako sa kanya, mga mata niyang puno ng pag-asa. Ngunit paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko aaminin na may isang tao sa aming nakaraan na nagbabalik at maaaring magpabago sa lahat? Bago ko pa man mahanap ang lakas ng loob na magsalita, narinig namin ang pagtunog ng kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at tila nagulat sa kanyang nabasa. Sino? Tanong ko, sinusubukang itago ang kaba sa aking boses. Ito, si Leah, sagot niya, ang pangalan na hindi ko inaasahang maririnig muli. Nasa bayan na raw siya. Biglang nag-iba ang timpla ng paligid. Ang pangalan ni Leah ay tila isang multo mula sa nakaraan. Isang multo na maaaring magdulot ng masalimuot na pagbabago sa aming mga buhay. Habang bumubuhos ang ulan, alam kong hindi lang ito simpleng pag-uusap sa ilalim ng ulan. Isang bagong kabanata ang nagbubukas, puno ng mga tanong at posibilidad. At sa kabila ng lahat ng ito, kailangan naming magpatawad at magpatuloy, kahit gaano pa kahirap. Ngunit ang tanong, handa na ba kaming harapin ang bagong bagyong paparating? Sa huling pagpatak ng ulan, dumating ang isang hindi inaasahang pagsubok. Isang pagsubok na maghuhubog sa aming mga desisyon at sa direksyon ng aming mga puso. At sa sandaling ito, wala kaming magawa kundi huminga ng malalim at maghintay sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa mga oras na iyon, habang nakaupo kami sa tabi ng ilog, hindi ko maiwasang maalala ang mga araw ng kabataan namin ni Marco. Ang mga tawanan, pagkakamali at tampuhan na tila walang katapusan. Ang mga alaala ay parang isang pelikula na paulit-ulit na tumatakbo sa aking isip. Sa kabila ng mga taon na lumipas, narito kami muli, magkaibigan, nagtatagpo sa isang panibagong yugto ng aming buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na bumabagabag sa akin, isang lihim na matagal ko nang tinatago. Alam mo, Andrea, sabi ni Marco habang hinahagis ang isang maliit na bato sa tubig. Parang kahapon lang nung huli tayong nag-usap ng ganito. Ngumiti ako, pinipilit na itago ang mga pag-aalinlangan sa aking dibdib. Oo, Marco, ang dami nang nagbago, pero sa isang banda, parang pareho pa rin ang lahat. Naramdaman ko ang kanyang tingin na nakatuon sa akin, tila sinusubukang basahin ang aking iniisip.
Ngunit sa halip na magbigay ng paliwanag, ibinaling ko ang aking tingin sa kumikinang na tubig ng ilog. Sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang nais kong sabihin. May sasabihin ka ba, Andrea? Tanong ni Marco, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Napabuntong hininga ako. Alam ko na sa pagkakataong ito, hindi ko na maitatago ang katotohanan. Marco, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang tinatago. Noong mga bata pa tayo. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha, ngunit hindi siya sumagot. Hinayaan niya akong ipagpatuloy ang aking kwento. Noong mga bata pa tayo, may isang insidente. Isang bagay na nangyari sa pagitan natin na naging dahilan kung bakit ako biglang lumayo. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero noong gabing iyon, noong huli tayong nag-away, bumalik sa akin ang alaala ng gabing iyon, ang matinding sigawan, ang mga salitang binitiwan na hindi na mababawi. Akala ko noon, simpleng tampuhan lang ito, ngunit may mas malalim na dahilan ng aking paglayo. May narinig akong mga sabi-sabi. Tungkol sa iyo, Marco. Mga bagay na hindi ko malaman kung totoo. Sinasabi nila na may ginawa kang hindi maganda sa ibang tao. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa pagkabigla tungo sa pag-unawa. Alam kong ang mga sabi-sabi ay walang basehan, ngunit sa takot, pinili kong maniwala sa mga ito. Pinili kong lumayo, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Andrea, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Tanong niya, puno ng sakit ang kanyang boses. Natakot ako, Marco. Natakot akong masira ang pagkakaibigan natin. Natakot akong malaman na totoo ang mga sinasabi nila. Sagot ko, hindi na napipigilan ang mga luha. Ngunit sa halip na galit, naramdaman ko ang pag-unawa mula sa kanya. Hinawakan niya ang aking kamay at naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Andrea, hindi ko alam kung ano ang mga sinasabi nila, pero gusto kong malaman mo na hindi ko kailanman ginusto na masaktan ka. Hindi ko ginusto na masira ang pagkakaibigan natin. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang tunay na kapatawaran. Ang lahat ng sakit at pag-aalinlangan ay tila naglaho, pinalitan ng pag-unawa at pagmamahal. Sa wakas, natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyak at tawa, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang tawag na natanggap ko mula sa aking telepono. Isang tawag na magbabago sa lahat ng bagay. Napatingin ako kay Marco, puno ng kaba ang aking dibdib. Marco, kailangan kong sagutin ito. Tumango siya, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Sige, Andrea, nandito lang ako. Pagkatapos ng ilang sandali, sinagot ko ang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit ang mga salitang binitiwan nito ay hindi ko inaasahan. Andrea, kailangan mong bumalik dito. May nangyari kay Marco. Napatingin ako sa kanya, puno ng gulat. Anong ibig mong sabihin? Nandito siya kasama ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig ko ang sirena ng ambulansya sa di kalayuan. Ang mga ilaw nito ay sumikat sa dilim ng gabi at sa isang iglap, ang mundo ko ay tila nagiba. Sa mga oras na iyon, naisip ko kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Marco. Sa likod ng aming masayang usapan at pagpapatawad, may isang bagay na nakatago. Isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. At sa pagkakataon iyon, alam kong hindi pa natatapos ang kwento namin. Nasa isang maliit na coffee shop kami ni Mia, ang lugar kung saan madalas naming tinatambayan noong high school. Nakakatawa, hindi nagbago ang ambience nito. Ang amoy ng brewed coffee ay tila nagdadala ng mga lumang alaala na parang kahapon lang. Nasa sulok kami sa parehong mesa kung saan kami madalas mag-aral dati. Sa pag-upo namin, may tila hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan namin. Matagal na rin kasi mula nang huli kaming nagkita. Kamusta ka? Tanong ni Mia habang iniikot ang kutsarita sa kanyang kape.
Hindi ko agad nasagot. Naisip ko kung paano ko ba sisimulan ang kwentuhan namin. Nais kong sabihin ang lahat ng nangyari sa akin, ngunit hindi ko rin alam kung handa na akong marinig ang mga nangyari sa kanya. Mabuti naman, sagot ko. Ikaw, kamusta na ang buhay? Ngumiti siya, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Nag-aral ako sa ibang bansa, pero bumalik din, parang hindi ko mahanap ang sarili ko doon. Oo nga pala, nag-abroad ka? Sa wakas ay nasabi ko. Balita ko, successful ka na sa career mo. Tumango si Mia, kahit alam kong may mas malalim pa siyang nais ikwento. Napansin kong may sugat sa kanyang kamay, tila sariwa pa. Nag-aalala ako, ngunit hindi ko alam kung paano siya tatanungin tungkol dito. Ikaw, ano nang balita sa'yo? Tanong niya, tila sinisikap na alisan ang tensyon sa pagitan namin. Nagpatuloy ako sa musika. Alam mo naman, pangarap ko talaga yon, sagot ko habang pinipilit na magmukhang masaya. Natutuwa akong narinig yan. Dati pa man, alam ko na yan ang gusto mong gawin. Tahimik kami pareho, tila pinapakiramdaman ng bawat isa. Nais ko sanang itanong kung ano ang nangyari sa amin noon. Bakit kami nagkahiwalay ng landas? Ngunit parang may pader sa pagitan namin. Ang pader ng mga alaala at mga sugat na hindi pa rin gumagaling. Bigla niyang sinabi, naalala mo ba yung huling beses na nag-usap tayo? Napatingin ako sa kanya, sinusubukang alalahanin. Oo, sa may fountain sa plaza. Tumango siya, doon tayo nagkasagutan. Hindi ko alam, pero parati kong iniisip kung ano ang magiging buhay natin kung hindi nangyari yun. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na, yun? Sa totoo lang, simula noon ay hinahanap-hanap ko ang presensya niya. Parang may kulang sa akin, ngunit hindi ko maipaliwanag kung ano. Mia, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to, pero nagsimula ako, ngunit biglang bumukas ang pinto ng coffee shop at may pumasok na lalaking hindi ko inaasahan. Si David, isa sa mga dahilan kung bakit nagkalamat ang pagkakaibigan namin ni Mia. Ang dating kasintahan ni Mia na minsang naging kaibigan ko rin. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya dito, ngunit kita ko ang pag-aalala sa mukha ni Mia. Mia, kailangan na nating umalis, sabi ni David, halatang nagmamadali. May nangyari? Tumayo si Mia, nag-aalala sa tono ng boses ni David. Anong nangyari? Si Lucas, nasa ospital siya. Kailangan nating puntahan. Parang bumagsak ang mundo ko sa narinig. Si Lucas, ang kapatid ni Mia, ang kababata rin naming madalas naming kasama. Nasa ospital? Anoong nangyari? Mia, kailangan mo na talagang pumunta. Sumama ka na, sabi ni David, hindi na naghintay ng sagot. Binigyan niya ako ng tingin na parang sinasabi na hindi ito ang oras para sa mga tanong. Alex, pasensya na, sabi ni Mia, halatang litong-lito at nag-aalala. Kailangan kong puntahan si Lucas. Tumango ako kahit na ang daming tanong sa isip ko. Sige, bumalik ka agad, ha? Tumango siya at sumama kay David palabas ng coffee shop. Iniwan akong nag-iisa sa mesa, puno ng katanungan at pag-aalala. Ano nga ba ang nangyari kay Lucas? At bakit ganito ang sitwasyon sa pagitan naming tatlo? Habang nag-iisip, napansin ko ang cellphone ko na may bagong mensahe. Inabot ko ito at binasa ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alex, alam kong naguguluhan ka. May mga bagay na hindi mo pa alam. Mag-ingat ka. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng mensahe, pero ang mga salitang mag-ingat ka ay nag-iwan ng kaba sa akin. Ano ang dapat kong pag-ingatan? Ano nga ba ang hindi ko pa alam tungkol sa sitwasyon namin? Nasa gitna ng pagkalito at pag-aalala, alam kong kailangan kong hanapin ang sagot. Ngunit paano ko sisimula ng paghahanap at ano ang maaaring matuklasan ko? Mula nang maghiwalay ang landas namin ni Mia 10 taon na ang nakalipas, hindi ko na inisip na magkikita pa kaming muli. Natuto akong mamuhay sa Amerika, malayo sa mga alaala ng kabataan namin sa Maynila.
Subalit sa bawat bagong karanasan at tagumpay na nakamit ko, palaging may bahagi ng puso kong tila kulang. Isang espasyo na tanging siya lamang ang kayang punan. Isang araw, habang naglalakad ako sa isang park sa New York, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nasa Maynila ako, may dapat tayong pag-usapan. Mia, agad akong kinabahan. Hindi ko naisip na muling maririnig ko mula sa kanya. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang aming mga tawanan, ang aming mga tampuhan, at ang huling araw na nagkitang luhaan kami. Nagdesisyon akong bumalik sa Maynila, dala ang kaba at pag-asang baka ito na ang pagkakataon para tapusin ang mga natitira pang katanungan. Habang nasa eroplano, hindi ko maiwasang isipin kung paanong magbabago ang takbo ng buhay ko sa oras na magkita kami ni Mia. Ano ang dapat kong sabihin? Paano ko siya haharapin? Pagdating ko sa Maynila, agad kong naramdaman ang init ng hangin at ang pamilyar na amoy ng syudad na iniwan ko. Sa kabila ng lahat ng pagbabago, parang walang nagbago. Ang mga tao ay abala pa rin, ang mga kalsada ay puno pa rin ng sasakyan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang pag-asang muli ko siyang makikita. Nagkita kami sa isang maliit na kafe na madalas naming puntahan dati. Naiwan ko ang aking bag sa mesa at naghintay, tila ba bawat segundo'y mas mabagal kaysa sa normal. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Mia, parang bumalik ang lahat ng damdamin. Nagkatinginan kami at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala at ang mga bagay na hindi masabi ng mga salita. "Kamusta ka na, Alex?" Tanong niya, puno ng sinseridad ang boses niya. "Mas mabuti na siguro ngayon," sagot ko, pilit na ngumingiti. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga nangyari sa aming mga buhay, ang kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang parte ng mundo, ang aking mga karanasan sa trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong naroon kami para sa isang mas malalim na pag-uusap. "Alex," sabi niya, "gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nangyari noon. Alam kong nasaktan kita." "Hindi lang ikaw ang dapat humingi ng tawad, Mia," sabi ko. "Pareho tayong nagkamali. Ngunit alam mo, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan ang mga sandaling magkasama tayo." Napabuntong hininga siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Naisip ko rin na baka ito na ang pagkakataon nating itama ang lahat. Habang pinag-uusapan namin ang aming nakaraan, unti-unti naming naintindihan ang mga pagkakamali at mga pagkakataong hindi namin nagamit ng tama. Napagtanto naming pareho na sa kabila ng lahat, ang pagkakaibigan namin ang tunay na nawawala sa buhay namin. Sa wakas, nagpasya kaming magsimula muli, hindi bilang mga estranghero, kundi bilang mga kaibigang may mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Subalit bago kami maghiwalay ng gabing iyon, may binulong siya sa akin na nagbigay ng bagong direksyon sa lahat ng ito. "May kailangan kang malaman, Alex," sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. "May lihim akong matagal nang itinatago sa'yo." Tumingin siya diretso sa aking mga mata at biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging nag-aalala ay naging determinado. "Noong mga panahong magkasama tayo, hindi ko nasabi sa iyo na mahal kita." Nabigla ako sa kanyang sinabi. Ang mga salitang iyon ang siyang nagbigay ng bigat at linaw sa lahat ng pag-aalinlangan na naramdaman ko noon. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang may tumunog na telepono mula sa kanyang bag. Agad niyang sinagot ito at nagbago ang kanyang mukha mula sa determinasyon patungo sa pagkabalisa. "Sorry, Alex, kailangan ko nang umalis," sabi niya na tila ba may kinatatakutan. "Pero sana makita kita muli." Umalis siya ng kafe nang hindi ko na ipinaabot ang aking sagot. Naiwan akong nag-iisip sa kanyang mga binitiwang salita at sa misteryosong tawag na iyon. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ano ang kailangan niyang itago?
Habang nakaupo ako sa sulok ng cafe na iyon, naramdaman kong ito'y hindi lamang tungkol sa aming nakaraan, kundi pati na rin sa hinaharap na hindi ko pa lubos na nauunawaan. At sa pagitan ng pagdududa at pag-asa, alam ko na ang pagkikita naming iyon ay simula pa lamang ng isang masalimuot na kwento ng pag-ibig at pagpapatawad.